Masama ang lagay ng panahon nung tumalo kami sa Quezon City Jail. Mula sa information desk ng QC Jail, ito ang imaheng tumambad sa akin. Ilang beses ko na rin napasok itong Quezon City Jail. May mga in-interview na rin kami ng inmate dito, pero ngayon ko lang nakita talaga na ganito kasiksikan yung lugar na ito. At napakasama nga ng kondisyon pagka sama yung panahon. Sino ang mayroong kaso dito na drugs? Parang halos lahat kayo drugs. Nandito po kami para alamin kung ano yung kondisyon natin dito sa Quezon City Jail. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap sa isang prison orientation seminar ang mga bagong detenado ng Quezon City Jail. Dito namin nakilala si Mark Tromas. May 4 na araw pa lamang nakapit sa Quezon City Jail. Anong impression mo sa Quezon City Jail? Mahirap. Para siyang impyerno. Sobra na kasing tao eh. Diba Nung nakita mo, anong reaction mo? Parang daming tao. Tulala talaga. Sobrang tulala. Minabuti naming bisitahin si Mark sa gabi para maintindihan naman yung sinasabi niyang impyerno sa kanilang selda. Miyembro ng pangkat na Batang City Jail o BCJ si Mark. Kaya dito siya sa piling ng mga kosa niyang BCJ. Dito po natutulog kami. Diyan natutulog? Oo. Yan. Ang dami nyo dito. Sobra. Ha? 268. Dito lang mismo? Dito lang mismo. Asan selda mo? Ito. Asan ang Ito may mismo. kubol ka ba dito? Wala po. Kasi wala. first time pa namin. Okay, bago. Ayan, dito ako natutulog. O ganyan ka, pag yun. Yan, ganun kahirap ang sitwasyon namin dito. Siksikan kaming lahat. Patagilid na nga po eh. Anong pinakamahirap dito sa ganito karaming tao? Mahirap huminga. So ikaw, paano ka nag-a-adjust? First timer ako pero nung unang pasok ko pa lang, parang tulo na yung luha ko. Pero Bakit? kasi hindi ko pinangarap to eh. Dala na rin ang init dahil sa dami ng tao sa isang maliit na espasyo. Alas 10 ng gabi dito sa Quezon City Jail. Nakatambay kami ngayon dito sa may quadrangle, no? Ito ang tawag niyo dito, quadrangle. Itong plaza. Sinasamantala nyo habang hindi pa malakas yung ulan. Pero pag lumakas na yan, Tatayo na kami dun sa mga gilid-gilid sir. okay. Basta may espasyo, gaano man kaliit, hinihigaan pa rin para matulugan. Pwede po ba kami manawagan sa Pangulo natin? Kaya lang. Okay. Huwag na po sana kaming dagdagan dito. Kasi hirap po kami rito pag dinadagdagan kami. Kung dadagdagan po kami rito, sana dagdagan rin po yung makakain namin. Nakapalakihin din yung patutulugan namin. Sa ngayon, nadadagdagan talaga yan. Dahil umabot na kami ng 4,000 plus. Talagang ganyan ang usual naming nangyayari. Mas maraming yung commit kaysa release. At hindi lang sa espasyo nagkakaubusan. Dahil na rin sa dami ng mga nakakulong dito, hindi rin malayo na kulangin din ang pagkain. Ito yung Rancho mo? pagkain rancho. Parang rancho namin. So pagka may ulam na dating, Kanya-kanyang ulam po. kanya-kanya? Minsan walang ulam. Gano'n? Oo. Minsan nakikita ko sa iba dito, sili na lang na
Parang ginagano na sili, tapos ginagahalo-halo para makain. Di ba kailangan may dumadating na pagkain sa inyo dito? Hindi Pag na may maabot? dalaw ka, may pagkain ka talaga. Pag wala. Wala, mahirap. Kapag naubusan ng ulam, gagawa na lang ng paraan para makakain. Problema sa araw, problema sa gabi. Sa 4 na sulok ng Quezon City Jail, ang kada 1 pulgada ng piitan, walang nasasayang. Ganito ang kanilang sitwasyon, gabi-gabi. Matapos makapagpahinga ng ilang oras, gigising na muli para naman sa head count. Tayo nakaposte, tayo. Kailan na? 70. Karamihan sa mga inmate hindi nakatulog ng maayos. Hindi nakapagpahinga. Kulang tiyak sa tulog. Mahirap ang sitwasyon. Pero alam at tanggap ito ng karamihan ng mga nakapiit sa Quezon City Jail. Kakayanin daw nila ito dahil naniniwala silang mas ligtas sila sa likod ng mga rehas na bakal kaysa sa laya. Pero sabi mo nga kanina, mas okay dito kaysa sa labas, di ba? Sa ngayon kasi tumbahan sa laya eh. Marami na mamatay, no? Sa ngayon, pag na, picturado ka ng pulis na galing kang nangungulong. Dito ka muna, dito ka muna. Hindi, kunyari, nasa gumaya ka. Nakita ka ng pulis na galing ka sa kulungan talaga. Pwede ka nilang posibilidad na pwede ka nilang dambutin ulit. Galing. Okay ba? Pogi ba? Okay. Ano mangyayari dito? Ano ba mangyayari? Sasayaw. Sasayaw na? Sasayaw. Galaw-galaw. Galaw-galaw po. Anong galaw-galaw? Bakit galaw-galaw? Parang di pumanaw. Parang di pumanaw ng maaga. Para? Parang di pumanaw. Tinalakan mo naman ako. Sinusuportahan ng BJMP ang mga ganitong aktibidad sa QC Jail. Umaga na, gising na, lahat tayo bumaon na. Kulang man daw sila sa espasyo, siksikan at bitin sa pagkain. Dadaanin na lamang daw nila sa isang espesyal na pagtatanghal ang kanilang mga problema. Itong mga nakaupo dito sa bandang kanan ko, mga dalaw yan. As early as mga 9 or 10 o'clock ng umaga, naghihintay na silang makapasok. Pero ang official na oras ng dalaw ay mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Pero ngayon, nag-aabang na sila para madokumento. Mula Martes hanggang Linggo pwedeng dumalaw dito sa Quezon City Jail. Mga araw na pinakihintay ng mga inmates. Maliban sa sabik na silang makita ang mga mahal nila sa buhay, dito lang kasi sila nakatitikim ng mga pagkaing paborito nila. Pero ang mga preso na gaya ni Mark, walang dalaw. Wala pa. Nasa Mindanao kasi ang pamilya ni Mark at hindi alam ng mga magulang nito na nakakulong siya. Maliban sa mga non-government organizations o NGO na paminsan-minsang bumibisita sa Quezon City Jail at naghahatid ng biyaya sa mga preso. Mayroon ding mga programang livelihood sa loob ng piitan para naman maging produktibo pa rin ang mga detenado. Pero sa kabila nito, nananatiling malaking hamon ngayon sa pamunuan ng BJMP na nangangasiwa sa Quezon City Jail ay ang tila hindi makataong kondisyon pa rin sa loob bunga ng lumolobong bilang ng mga nakakulong dito. Nasa sana tayo na human rights based approach natin na matulungan yung mga inmates sa kanilang kalagayan, pero sa sitwasyon nila hindi natin kaya silang matulungan dahil sa sobrang siksikan nila. Nandyan yung magkaroon ng mga sakit tulad ng tuberculosis, mga pigsa, at kung ano pang sakit na pinikahawa, lalo mga sore eyes. Meron iba dyan, may tendency na nababaliw dahil sa sobrang sikip, di makatulog, yun, malaking epekto yun. Ano pa doon? Ang gusali ng QC Jail ay nakatirid sa 2,500 square meters na lupa, kung
kung saan dinisenyo ito para sa 800 preso lang. Noong nakaraang taon, umabot sa 3,273 ang bilang ng mga preso. At sa pag-upo ng bagong administrasyon, wala pang 2 buwan, ay nadagdagan na raw kaagad ng mahigit 500 ang populasyon. Sa ngayon daw kasi, halos 1,000 ang hinahawakang kaso ng bawat korte sa Quezon City. Isa marahil na konkretong solusyon sa problema ay ang pagtatayo ng isang bagong gusali. Kung sa ngayon ay may sukat ang Quezon City Jail ng mahigit 3,000 square meters, sa bagong lupain, 20,000 square meters ang ilalaan sa modernong Quezon City Jail. Meron na po tayong proposal sa sa jail na ipapatayo. Nasa payatas po yung nabili na po ng lokal na Kailan gobyerno. po maiisa sa katuparan yan? Nabili na po yung lupa. So, nung Monday, nagkapirmahan na po ng DWO sa PRAC. So, pwede na po gamitin yung lupa, more or less nasa 25 years. Pinaplano na itayo ang bagong pasilidad sa taong kasalukuyan. Inaasahan ng BJMP sa napipintong pagtatayo ng bagong gusali at pasilidad sa Payatas, maisa sa ayos nila ang lagay ng libu-libong preso na nagdurusa ngayon sa kanilang mga selda.